Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa channel. Ito, The Pilgrimage of Grace, na kung saan pinag-uusapan natin ang isang talakayan na may kinalaman dito ang politika at relihiyon. So tulad ng ating sinasabi, kung wala kang hilig sa politics, siguro sa religion mahilig ka. At kung wala kang hilig sa religion, it's possible na sa politika ka. Kasi yung dalawang subject na ito, sa Pilipinas, ito ang the most catching and interesting na subject. So bago bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito mga kumpadre, share nyo, mag-like, mag-comment para at least meron tayong pagbabatayan sa susunod nating pag-vlog. So ating pag-uusapan dito ang very interesting yung debate sa SMNI ng mga senador. Di ba? Nandoon si Atty. Gadon, mag-focus tayo sa tatlo. Nandoon si Atty. Gadon, si Harry Roque, at si Atty. Espiritu. So, pag-uusapan natin ang kahinaan ni Atty. Espiritu doon sa SMNI debate. At siyempre sabihin nyo, wala pa nga bias ka na. Ganun lang talagang buhay. every person may mga biases, pero since na sumusuporta ako sa kandidato ni Bongbong Marcos at sa kanya mga senador, natural i-expect nyo na ang comment natin one-sided. Pero huwag kayong mag-alala, balang araw magiging both sides din tayo. So ito, pag-uusapan natin ang kahinaan ni Atty. SMNI sa Atty. Espiritu sa SMNI debate. Kasi alam nyo, ang debate doon, maganda, nagkaroon ng barubalan kasi nga, ang pinag-uusapan naman talaga, ang topic ng debate is juvenile delinquency ba yun? Na pagpapababa sa penalty sa mga minor na nakagawa ng krimen. Kasi ngayon, pag nakagawa ka ng krimen na below 18 ka, hindi ka makukulong. So ang kanilang usapin, ang topic doon sa SMNI, kung pabor ka ba na pababain ang penalty sa minor de edad. Ibig sabihin, 9-year-old, 10-year-old, so maraming hindi pabor. Siyempre, mga bata pa nga yan eh. Pero ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng nagkaroon ng kumbaga, pag nanood ka, naging anti-Marcos propaganda. At siyempre, alam natin, kahit na hindi man sabihin ni Atty. Espiritu, nag-divert siya sa isyu ng propaganda against the Marcoses para siyempre makuha yung atensyon ng media, ng mga anti-Marcos at ng mga naka-follow doon sa debate. Di ba? Kasi hindi mo naman masisi si Atty. Gadon nga dapat daw turuan ng mga bata. Ang school kasi, naniniwala tayo, 3 institusyon lang kasi ang nagtuturo sa tao na para maging ang tao maging mabuting netizen. Halimbawa, yung government, may mga department sila na magtuturo sa tao kung anong dapat gawin, maging mabuting mamamayan. Ang simbahan, ang iglesia, ganun din, may mga Sunday school, tinuturuan ng kabataan para maging mabuting anak, mayroon silang good manners and right conduct. At the same time, ang school, ang DepEd, meron ding karapatan na magturo sa mga bata. Pangalawa yan sa pinaka-the best na magturo para sa mga bata, ng mga bata lumaki na may respeto sa magulang, matalino, mga ganyan. So si Atty. Larry Gadon nag-open ng isang topic, ng isang opinion na which is valid naman kasi nga sabi nga niya, ang mga pari daw dapat turuan nilang kanilang mga bata kung paano maging masunurin sa Diyos, mga gawain ng pangpari. Di ba? Kaysa ituro mo dyan sa mga bata, mga martial law, human rights violation, yung galit, ipapasa mo sa bata, para hindi naman yata gawain talaga ng pari yan. Pero nakikita mo sa Pilipinas, ginagawa ng pari yan. Ang kaparian natin, sila ang propagator na makikita mo na naghahasik sila ng galit at lagim sa isipan ng kabataan. Parang sila yung spreader ng hatred na hate one another, basta Marcos ang usapin. So, na-open ni Gadon yan
And then, ang nangyari, dumating ngayon ang microphone doon kay Atty. Espiritu. Dito nagkaroon ng barubal. Natawa ako doon sa kanilang diskusyon. Kasi nga, walang problema na okay naman si Atty. Espiritu kasi nga may sinasabi niya, check na natin ng tama at mali. May sinabi nga siya doon nga dapat ituro ang masama, ang extrajudicial killing, which is tama naman talaga. Kasi hindi pwede na kapag nakagawa ang tao ng krimen, hindi pwede na ikaw maglalagay ng batas sa iyong kamay para patayin mo yung tao, i-kidnapin mo siya, isalvage mo. Maliban na siguro kung inaatake ka na sa bahay mo, ibang usapan na yan, magiging opensiba ng dating. Pero yung sa galit mo, ilagay mong batas sa iyong kamay dahil pinatay niyang pamilya mo, para hindi naman yata tama na ipadukot mo ipapatay, yung mga extrajudicial killing. Tama siya, Atty. Espiritu, sa ganyang usapin. And then, nung sinasabi niyang hindi dapat daw mag-rig tagging, ito naman yung mali. Kasi ginagawa ng government, red tagging, responsibility ng government niya na i-red tag ka, especially confirmed and verified na kasabwat ka talaga ng NPA, ano ka, spokesperson ka ng PA, ano ka, ikaw ang naging kamay at paa ng NPA, kilalang kilala ka sa lipunan, kahit ano pang deny mo, pero ano ka talaga. So, ang usapin dyan is nire-redtag ka, kung totoo naman yan, at least ang tao, ang public, ma-aware doon sa sitwasyon na kung saan pakilala ka ng tao na NPA ka, di ba? And then, bago tayo magsimula, ipakita natin sa inyong video para the most interesting ito. Ito yung video. And I also agree na dapat bigyan natin ng tamang values sa mga kabataan. Dapat tinuturo sa school na masama ang extrajudicial killing, masama ang red tagging, masama si Marcos, marami siyang human rights violation. I disagree. Nung panahon... Okay. Attorney Gadon, you will have time for... It's still my time. 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 We'll go back to Attorney Espiritu first to finish his 20 seconds. It's still my time. Don't be rude. Thank you. Attorney Espiritu, you have your 20 seconds left before you were interrupted. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno. At hindi nagnanakaw ang ating gobyerno. Diyan tayo magkakaroon ng mga mabuting henerasyon ng kabataan. Thank you. Attorney Gadon, you have 45 minutes for your interpellation. Yes. Yes, Attorney Gadon, you may now interpolate with Attorney Espiritu. 45 seconds. Yeah, palagi na lang pinopoint out niya, palagi nilang sinasabi yung human rights violations ni Marcos. Unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumurrender? Di ba si Joma? Bakit ninyo sisihin si Marcos? Attorney Espiritu, you have 30 seconds Sino for your bang bumomba sa Plaza Miranda? Yes. Sila Joma. Okay. I'll go by the Bakit nyo isisisi kay Marcos I thought yun? it's my time. We should not use this forum for a propaganda against the Marcoses. It was intended. Yes. Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Binuksan mo ang usapan, wag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,267 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang mga... It's my time, wag kang bastos. It's my time. 35,000. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Thank you. 30 seconds for rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung ini-implement nila dito, yung nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresent ang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila yung human rights violations yan? We have dismissed yung kaso. We have interpellation from Attorney Roque. That would be 45 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan,
Inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrator si Ferdinand Bongbong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Can I have Attorney Espiritu has 30 seconds for a rebuttal, and we have a question again from Dr. Thank you. With all You have the time. You have the opportunity, Attorney Espiritu, for a 30-second. my microphone is being silenced all the time when I do my rebuttal. Can I be able to continue Yes, without Attorney. my microphone being turned off? Yes, Attorney Espiritu. Okay, with all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. You were anti-Marcos before. You were for human rights before. Your life, you spent your life against the Marcoses. You worked for human rights. And now that you were given a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, now you cry hallelujah and praise Marcos. Okay. Thank you, Attorney Espiritu. Since you alluded to Attorney Roque, we will give him 30 seconds for a rebuttal. And just for the information of our candidates, your microphones will be silenced when others still have time. So that's something that they do to give others opportunity to speak. So Attorney Roque, since you have been alluded to, you have 30 seconds for a rebuttal. There was nothing respectful with what you said against me. Ang katotohanan po ang pinag-uusapan, hindi po ang patay na Marcos, ang pinag-uusapan ang buhay na Marcos. Sa akin po, panagutin ang mga nagkasala, pero yung mga hindi po gumawa ng kahit anong kasalanan, wag po natin idamay sa sisi. Yun lang po. Okay. Now, we have... So yun ang video, di ba? Puntahan natin pinaka-highlight sa lahat. Nang sabihin niya na dapat na ituro ang masama ang extrajudicial killing, ituro ng paaralan, tapos ituro, dapat bawal maridtag, and then dapat ituro din na masama si Marcos. Ito dito na high blood si Attorney Larry Gadon. Nag-object siya eh. Nag-disagree siya. And then, sa kanyang pag-disagree, akala siguro ni Attorney Espiritu, inagawan siya ng time. Alam niyo kapatid, sa debate kasi, part na yan sa debate, na mayroong mag-disagree sa iyong opinion, magpalabas siya ng kanyang disagreement, kahit na hindi niya time, okay yan, part yan sa debate. Hindi naman niya inagaw siguro ang oras mo kasi nag-disagree lang siya eh. So, kaya nga may moderator kasi ang moderator ang mag-aayos sa lahat. Kasi pag may nag-disagree, tatandaan ka ng moderator, pagtapos ng oras mo, babalikan ka ng moderator, part yan ng debate. So, hindi porkit nag-disagree si Attorney Larry Gadon, ang ibig sabihin nun, ninakawan ka ng oras. Di ba, Attorney? Abogado ka eh. Di ba tulad nung, halimbawa may kaso, ikaw ang nakahawak sa kaso, tapos nagsasalita ka sa harapan ng hukuman. Di ba sa likod mo may yung kalaban mo sa korte, sabihin, objection, Your Honor. Di ba? Hindi naman siguro nag-object yung tao, ang abogado na kalaban mo, ninakawan ka ng oras. So, ang nangyari dito, wala actually yung pagnanakaw sa oras, kasi part sa debate yan, moderator ng bahalang sumaway, o moderator ng bahala magpatahimik sa'yo. So, dahil doon, nagtaka lang ako dito kay Attorney Espiritu, parang ipinanganak yata ito sa Mars. Para bang, saan ba ipinanganak ito si Attorney Espiritu? Bakit ka nagbukas ng usapin na dapat ituro sa paaralan na masama si Marcos? Huli ka na sa balita, Sir Attorney. Nahuli ka na sa balita kasi 1986 nagpatalsikin si Marcos at umalis siya rito para ayaw nang magdanak ang dugo. 1987 down to 2022 nasa libro na siniraan na si Marcos. Magmula bata ako, elementary, 36 years na nasa libro pa rin na masama na si Marcos. Matagal na siyang siniraan, sir. Matagal lang itinuro ng paaralan na si Marcos masama.
35, almost 37 years na. Bakit magsadaldal ka ngayon dyan na masama, dapat ituro ng paaralan na masama si Marcos? Hindi mo yata alam. Di ba nag-aaral ka, sir? Hindi mo ba na-encounter sa book ng elementary na ganun nga ang tinuturo, na si Marcos diktador, si Marcos magnanakaw? Di ba ganun yun? Ikaw talaga, sir. So, parang sinabi mo dapat ituro sa paaralan na masama si Marcos, parang huli ka na sa balita, sir. So nag-object, marami daw human rights violation. So dahil dito, si Gado nag-disagree at dito na nagkaroon ng barubalan. Kasi respetuhin daw ang human rights, sabi ni Atty. Espiritu. Tama naman yan. Kasi lahat naman tayo may human rights eh. Di ba? So, at dapat din daw, tigilan na ng gobyerno ang pagpatay. Dito ka nagkakamali, sir. Kasi kung inakala mo na ang gobyerno pumapatay sa ngalan ng extrajudicial killing, hindi naman yata tama yun. Kasi ang gobyerno may kapangyarihan, binigyan ng Diyos ng espada, according sa Romans chapter 13, na mag-execute ng judgment, even justice. Sabi nga dyan sa nakasulat sa Bible, sabi dyan na dapat matakot ang tao sa gobyerno. Pero kung gumagawa ka naman ng mabuti, bakit ka matatakot? May power ang government to execute justice. Kaya dapat matakot ka. Sabihin mong dapat hindi pumapatay ang gobyerno. Mali yan kasi nga, isa sa mga tandaan mo ang government, may mga rebelde, may kalaban. So noong gawin mo sa mga hold-upper, halimbawa, ang hold-upper, pinasok ang isang bangko, tapos pinagbabaril yung mga lumaban, pinuha ang pera. Paglabas ng hold-upper sa bangko, nakaharap niya puro pulis na. Anong gusto mong gawin ng mga pulis? Tumingin lang sa salamin? Wala, sir eh. Anong gusto mong gawin sa terorista na pinasok ang isang barangay? Tapos sa mga tao ginawang human shield, tapos may pinutulan ng ulo, may pinatay, may pinagbabaril, basag ang utak. Anong gusto mong gawin ng gobyerno dyan? Tignan mo lang. Isa sa trabaho ng government, sir, attorney, na ipagtanggol ang mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Isa sa tungkulin ng mga sundalo at pulis, ipagtanggol ang mga law-abiding citizen. So kung may mga teroristang pumasok dyan, anong gusto mong gawin ng pulis? Gaganon-ganon lang yung mga pulis sa mga terorista? Wala, mali, sir, kasi rin. So, at according dito, sabi niya, ni Atty. Espiritu, ito yung maganda, dapat ang gobyerno, hindi ka magnanakaw. Tama yan. Yun talagang dapat. Yung kaso lang, ang isyo ng juvenile delinquency, nawala ang topic, pumunta sa anti-Marcos propaganda, kaya nagbanatan kayo ni Atty. Larry Gadon kasi nag-swift ka eh. Nag-slide ka eh. Hindi ko lang alam kung diskarte mo yan para makuha mo ang atensyon ng mga yellow media ng mga anti-Marcos at hangaan ka. Kita mo nang matapos ang debate. May mga pa-interview ka na eh, di ba? Sa mga balita, in-interview ka. Nakuha mo ang atensyon ng mga yellow media na to. So, na-expose ang iyong kagandahang lalaki. Wow! Mga diskarte lang naman yun. Kasi lalo na kapag makita ka ng mga pare, ibuto ka ng pare. Makikita ka ng mga anti-Marcos, ibubuto ka ng anti-Marcos. Kasi itong mga anti-Marcos, mga antay, hindi na mahalaga sa kanila na mayroon ng plano para sa bayan. Wala na sila dun. Bahala na malubog tayo lahat sa baha. Basta anti-Marcos, kaya ibuto kita. Yung mga anti-Marcos, ano ito eh? Mga bitter. Kahit na siguro si Satanas, ibubuto nila ito sa pagkapresidente, kung ang kalaban si Bongbong Marcos. Naku po. So, ang nangyari dito, nagkaroon ng mainitan na barubalan si Atty. Larry Gadon at si Atty. Espiritu. So, nagkaroon ng
Alam mo, ang style ni Atty. Espiritu is anti-Marcos propagation. Ginawa niyang debate ng SMNI na anti-Marcos forum. So gumamit pa siya nagkaroon ng malakas na boses na gano'n na high blood ng dalawang panig. Gumamit siya ng mga Amnesty International. Ayon on the record, as a matter of record, yun ang sigaw niya dun sa debate ng SMNI, 3,257 ang pinatay sa panahon ni Marcos. Kasi nakikita ko, si attorney, although na alam ko matalino yan si attorney Espiritu. Buti na lang, pero makita mo ang kanyang ang argument niya, very weak. Mahina na klase na argumento. Nang sabihin niya na ang namatay sa panahon ni Marcos is 3,257 na ang namatay sa panahon ni Marcos, it does not necessarily mean na si Marcos ang nagpapatay. Lahat ba ng namatay sa panahon ni Pinoy, si Pinoy ang nagpapatay? Yung presidente na namayapa na, si Benigno Pinoy Aquino? Ibig bang sabihin dahil namatay ang tao na yan, na biktima ng extrajudicial killing sa panahon ni Pinoy, si Pinoy nang may pananagutan? Mahina ang diskarte mo, sir. Di ba? Hindi porkit namatay ka sa panahon ni Marcos, si Marcos ang pagbintangan mo siyang nagpapatay. Mali yung ganyang klaseng argument. Ibig mong sabihin namatay ang tao na biktima, sinalibid sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Erap. Si Erap pa nagpapatay nun? Si Gloria ba nagpapatay? Wala, mahina ang mo. 35,000 ang natorture. Ayon sa Amnesty International as a matter of record. Ganun na, 35,000 na torture. 70,000 ang kinulong. Ang tanong dyan, bakit ka kinulong? Yun dapat itanong mo kung bakit ka ikinulong sa panahon ni Marcos. Di ba? 35 ang pinagbasihan niya. Alam niyo kasi ganito nakikita ko ang kahinaan ni Atty. Espiritu. Kasi abogado ka sir Isa kang attorney na magiting ka sa diskusyon, pero nakikita namin bilang ordinaryong mamamayan ang kahinaan mo sa SMNI. Bakit ka nag-quote ng Amnesty International? Dapat i-quote mo sanang as a matter of record ayon sa korte. As a matter of record ayon sa record ng Regional Trial Court at ng Court of Appeal at Supreme Court. Dapat ganun sana Pero na-quote mo Amnesty International, independent group. Nalala ko tuloy yung interview sa panahon ni Marcos nung buhay pa siya, na magsalita siya dun sa harap ng press club ng Amerika. Yun ang tanong yun ang tanong yung babae na patungkol doon sa abuses ng human rights, mga ganito, ganire. Ang sinabi ni Marcos, alam mo, totoo lang, hindi nakapasok ang Amnesty International sa Pilipinas. Panoorin yung video ni Marcos doon sa Amnesty International. I-search niyo sa YouTube. Sinagot siya ni Marcos, walang Amnesty International na nakapasok sa Pilipinas. Kasi lahat ng nawawala, lahat ng namamatay at natutorture ang panahon niya, sa kanya binibintang. Sabi nga niya, may halimbawa nga dyan, isang pare, may pare daw na nawala. So, dahil nawala ang pare, siyempre, pagbintangan mo si Marcos. Dinukot, ganyan-ganyan. So, ang Malacanang na trouble, pinahanap niya sa kanyang intelligence. So, saan ang pare nawawala na to? Saan na to? After 6 months, sabi ni Marcos, yung pare pala na yan, pumunta sa ibang bansa, sa Germany ata yun, kasama niyang babae na madre, nagtanan pala loko-loko. Ang pare pala, hindi nakapagpigil ng kanyang damdamin, natutong umibig, nagtanan sa ibang bansa, kaya nawala sa Pilipinas, pero pinagbintangan nila si Marcos, dinukot, lahat na lang ng bintang.
na blame si President Marcos. So ang Amnesty International, after all, paano ka nakakuha ng ganyang record kung si Marcos mismo ang may sabi na hindi kayo nakapasok sa Pilipinas? Alam niyo, totoo lang ganito eh. Kung si Marcos nagsisinungaling sa press club doon sa Amerika na hindi nakapasok hindi nakapasok ang Amnesty International, maglalabas ng ebidensya ang Amnesty International. I-prove nila, hindi, dito kami sa Pilipinas, anditong video, may in-interview kami, pero wala eh, di ba? It proves na wala talagang pumasok na mga staff, emisary ng Amnesty International para mag-conduct ng investigation. So, sino nag-provide ng mga record na to na 35,000? Siyempre, mga anti-Marcos na nag-provide sa kanila. Di ba? Walang Amnesty International pumasok sa Pilipinas, kumpadre. Bakit? Takot sila kay Marcos. Oh my God! Yun ang dahilan. And then, dito sinisigaw ni Atty. Espiritu as a matter of record. Ang problema nang mapunta na sa kay Gadon, Atty. Gadon, dito na sa palpal. Puro ka Amnesty International, pero ang totoo, sa korte ng RTC, Regional Trial Court, at saka Court of Appeal, walang record. Dismiss ang kaso. See? Ito ang tunay na abogado talaga si Gadon kasi nga korte ang pinagbatayan mo ng kumuha ka ng reference, korte ang kinuhaan mo ng reference. Di ba? Para kayo tuloy mga vlogger na tulad ni sino ba yung vlogger na patutunayan niya daw na ang kalupitan ng martial law, ang karahasan ng martial law, tapos ang witness, ang netizen, dalon mo sa isang library, pakita mo mga drawing. Pakita mo ang drawing ng mga karahasan doon sa kasi wala nang legit na record eh. Pero may drawing. Dito ang nangyari ngayon, nagkaroon ng barubalan at siyempre makikita mo ang weakness ni Atty. Espiritu kasi nga ginamit niya ang juvenile delinquency, ang topic na pagpapababa sa edad ng bata, ginamit niya itong propaganda, naging anti-Marcos ang Seminay debate sa kanilang panahon sa topic na juvenile delinquency. And then, number one, yun ang style niya. Number one, anti-Marcos propagation ang kanyang diskarte para makuha niya ang mga anti-Marcos na nanunood. Makuha niyang pari, makuha niyang madre, makuha niyang mga anti-Marcos, mga ganyan. Kita mo sa social media, makikita mo maraming believe sa kanya. Ganun lang naman ang utak ng mga anti-Marcos eh. Bastusin mo lang si Marcos, siraan mo lang, okay na. Manalo ka, ibuto ka nila. O kung manalo ka, di maswerte ka, tamang diskarte mo, magaling. Kasi alam mo yung totoo ganito, lahat ng senador na mga anti-Marcos, noong 1987, ang nagsitakbong mga senador yan, wala naman talagang pangarap sa buhay. Walang pangarap kung anong gagawin niya sa bayan. Ang kanilang ang kanilang diskarte at ang propaganda, galit lang sila kay Marcos, nagsasalita sa media na si Marcos magnanakaw, yun lang, nanalo. So ang bayan ko, wala kang makita na project nila na makita. Ginaya mo lang si Ninoy, ginaya mo lang si Cory, ginaya mo lang si Pinoy, wala talaga makitang project. So dahil doon, bumaling na kay Roque. Binirada niya si Atty. Roque. Si Harry Roque, yung spokesperson ng Malacanang, nagkaroon na ng personal attack. Ano tawag doon sa debate? Ad hominem yata ang tawag doon. Na kasi bawal yan eh. Sa debate kasi dapat nakafocus ka sa issue. Yun ang dapat mong i-resolve. Kung disagree kasi isang tao, wag mo siyang personalin. Focus ka dapat sa isang issue nga nag-disagree ka. Pero kay Atty. Espiritu, ano na eh, personal attack eh. Na noon, ano ka, anti-Marcos ka, noon, ano ka. Parang ganyan, na nakipaglaban ka sa human rights.
Ano bang pinakain sa'yo? Nabigyan ka na ng slot? Naging sinamba mo na si Marcos? Praise the Lord, hallelujah, amen. Wala talaga ito kasi bawal nga personalin mong tao. So si Harry Roque naman, magaling din siyang sumagot. Napaka very absolute na understanding and knowledge. Ang point lang kasi ni Harry Roque, ang nagkasala, yun lang dapat ang magbabayad. Yung ama ko nagkasala, doon dapat mong pagbayarin. Hindi dapat mapunta sa anak ang sisi. Tama yun. Kasi ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Kung nagkasala talaga yung anak, ang kasalanan ng ama, hindi rin kasalanan ng anak. Di ba? So dito, magtatapos ang ating usapin na ang diskarte ni attorney na anti-Marcos propagation sa MNI debate at saka ang kanyang diskarte na ad hominem personal attack kay Harry Roque. Siguro mag-click ito sa kanyang paningin na baka makuha niya ang mga anti-Marcos na ibuto siya. Baka makuha niya ang mga kaparian ng mga anti-Marcos na ibuto siya. Diba? So, sa ganyang paraan, nagtagumpay si Attorney Roque, nagkaroon siya ng spot interview at sa mga media na bayaran, nagkaroon siya ng time na ma-interview. So, medyo biglaan, naging famous siya. Iwan ko lang kung mananalo siya. Pero yung style niya, excellent. Ayos, attorney. Attorney Espiritu, ang diskarte mo, nakuha mo ang heart and soul ng mga anti-Marcos na posible iboto kanila sa eleksyon. Kasi itong mga anti-Marcos na to, wala naman talaga itong plano na umunlad ang bayan natin. Ang sa kanila, iboto ka lang nila, basta pakita mo lang na anti-Marcos ka. Yun lang. Kasimple. So maraming salamat. Nawa ay maintindihan nyo ang kahinaan ni Attorney Espiritu. Makikita nyo sa MNI debate. Personally, hindi ako magbuto sa kanya. Mahinang klaseng argument ang kanyang napresent. Bakit? Iyang topic patungkol sa bata, pababaan yung edad na parhatulan siya, pumunta ka sa anti-Marcos na propaganda, tapos na personal ka pa, di mahina ang attorney ka. Tapos nag-quote ka pa ng nag-quote ka pa ng isang references na doon ka pa sa Amnesty International na as a matter of record pa ng korte na pala wala namang record na ganun, di ba? Dismiss ang kaso. So nawa ay maging masaya tayo mga kaloy at BBM Sara tayo. BBM Sara, pagkakaisa para umunlad ang bansa natin. To God be the glory alone.